Ang storyang ito ay pinamagatang, Ako'y Sa'yo at Ika'y Akin Lamang. Episode 4 by Luke. Simulan na natin ang kwento. Bumalik na nga ako sa cottage at nandun na sila kumakain. Habang sarap na sarap sila sa almusal naming garlic rice, itlog, tosino, at longganisa na may kamatis na sausawan. Napansin ko si Ben na parang wala yata sa mood kasi hindi pa siya nagsisimulang kumain. Kaya nilapitan ko siya. Buds, okay ka lang? Bakit hindi ka pa kumakain? Wala. Iniwan mo kasi ako kanina nung ginigising kita eh. Ayun ba? Naghilamos kasi ako, Buds, para makakain na din. Sabay akbay ko sa kanya at pumunta na kami sa lugar kung nasan yung mga pagkain. Ngumiti na lang siya at nakisabay na kaming kumain sa lahat. Ganon talaga kami. Ganon kami ka-close. At alam naman ng mga kaibigan namin yon. At sa ibang taong nakakakilala sa amin. Kaya normal lang sa amin ang mga ganon. Pagkatapos mag-breakfast, nag-prepare na din kami para maligo. Tanghaling tapat yun. Naligo kami tapos naglaro sa dagat. In-enjoy talaga namin yung outing namin na magkakasama. Pagkatapos naming maligo, nag-shower na kami at nag-prepare na sa pag-uwi. Nang nakauwi na kami sa bahay, nagpahinga muna ako sa kwarto. Habang yung pinsan ko ay umalis para maglaro ng basketball. Medyo pumipikit-pikit na yung mata ko noon. Medyo inaantok kasi ako kaya nag-power nap muna ako. Hanggang sa nagising ako sa ring ng cellphone ko. O ma, napatawag ka po. Nak, congrats! Sinabi sa akin ni tita mo na you're doing good in school. Congratulations, anak. Thanks, ma. Miss ko na kayo. Kamusta si Papa? Okay lang po ba kayo dyan? Oo naman, anak. Masayang-masaya din ang Papa mo nung nalaman niyang mataas ang grades mo. See you soon. Take care and I love you. Okay po, ma. I love you too. Nagpahinga lang ako ng 2 araw sa bahay. Medyo napagod din ako last week sa mga naging lakad namin at exam na-torture yung isip ko. Tapos, sasabayan pa naman kung ano-anong bagay na may kinalaman kay Ben. Ay, hindi na siya nawala sa isip ko. Ano kayang ginagawa ng lokong yun ngayon? Mukhang nananahimik ah. Machat nga. Buds! Musta? Ang busy natin ah. Hanggang lumipas ang minuto at oras na hindi siya nagre-reply. Inisip ko na lang na baka busy din. Bukas na lang siguro. Magkikita naman kami sa school. Hanggang sa kinabukasan, nag-prepare na ako para pumasok. Nakita ko naman sila Eva, Jerry, Matt, at Trisha. Tapos si Bong. Oh guys! Musta ang long weekend? Hanggang sa nagsimula yung klase, nabakante yung upuan ni Ben. Ano kaya nangyari kay Buds? Kahapon, hindi nag-reply sa akin. Tapos ngayon, hindi naman pumasok sa school. Nagtanong-tanong ako sa tropa kung bakit wala si Ben o kung may alam sila kung nasan siya. Bro, bakit wala yata si Ben?
May balita ba kayo doon? Sabay sabi nila na wala daw silang balita. Kasi hindi daw nila nakakausap o nakachat kahapon pa. Medyo worried na ako kay Ben noon. Hanggang sa matapos yung klase, nag-decide akong pumunta sa bahay nila. Sinama ko si Jeric at Eva. Pagpunta namin sa bahay nila, nakita namin si Gerald, yung kapatid niya. Tinanong namin kung bakit hindi pumasok si Ben. May trangkaso si Ben kahapon pa, kaya hindi siya nakapasok eh. Ganun ba? Pakisabi, magpagaling siya ah. Sabi naman ni Eva noon. Pwede ba namin siyang dalawin sa loob? Tanong ko kay Je. Pinapasok kami ni Gerald. At nung nakita ko si Ben, nakatagilid sa kama. Makapalang kumot na nasa katawan. Nung nakita ko siya, parang gusto ko siyang yakapin. Para mabawasan yung lamig na nararamdaman niya. Pero hindi ko ginawa yun kasi baka kung anong isipin ng mga kasama ko. Kaya nilapitan ko siya at hinawakan ko yung ulo niya. At yung noo niya kung mainit pa din siya. Hanggang sa minulat niya yung mga mata niya. Tapos pagkakita niya sa akin, ikaw ba yan, Buds? Sabay yakap sa akin. Hindi siya aware na nasa likod si Eva at Jeric at si Gerald. Sabay bulalas ko na, relax ka lang. Baka mabinat ka. May sakit ka pa oh. Andito rin pala si Eva at Jeric. Binisita ka namin. Nung naiintindihan niya yung ibig kong sabihin, bigla siyang bumitaw sa pagkakayakap. Sabay sabi na, miss ko na kayo guys. Kaya hindi ko napigilang yakapin tong si Buds. Kamusta ka naman, Ben? Ang sabi ni Jeric. Medyo okay naman. Medyo masama pa doon yung pakiramdam ko eh. Baka hindi ako makapasok nito ulit bukas. Okay lang yan. Magpagaling ka ha. Alam mo, worried kami sa'yo. Kaya ka namin pinundahan after class. Lalo na si Luke. Alalang-alala sa'yo. Sambit ni Eva. Sabay tingin sa akin ni Ben na parang ang mga mata niya nagsasabi na pasasalamat sa concern ko sa kanya. Nag-spending kami ng mga 30 minutes hanggang sa nagyaya na si Eva umuwi. Pero parang gusto ko pang samahan si Ben kaya nagpaiwan ako. Pinainom ko ng gamot at pinakain ko si Ben ng hapunan. Kasi hindi niya pa masyadong kayang kumain. Medyo mahina pa siya. Noong mga alauna ng madaling araw, medyo bumaba na yung init ng katawan niya. Kaya naisip ko na kumuha ng tubig na malamig at nilagyan ko ng alkohol ng tubig. Sabay binabad ko yung bimbo para ipunas sa katawan niya. Ganun din kasing ginagawa ng mama ko sa akin pag may trangkaso ako. Pinunasan ko yung buong katawan niya. Wala naman ang hiya-hiya sa amin. Kasi nagkakakitaan naman kami pag naliligo minsan sa banyo o sabay sa pag-ihi. Hanggang sa pinalitan ko na rin yung brief short niya tapos yung sando. Nag-decide ako na mag-spend ng gabi kila Ben. Nag-chat na ako sa pinsan ko para sabihin niya kay tita na kila Ben muna ako matutulog. Nung bandang 3:00 na madaling araw, nag-chill siya. Kaya pumasok ako sa comforter at niyakap ko siya. Nakatalikod siya sa akin noon. Naramdaman niya yung yakap ko. Medyo nawala yung panlalamig niya. At lumipas yung 5 minuto
Humarap siya sa akin at niyakap niya ako. Pagkayakap niya sa akin, gamit ang kamay niya at pagdikit ng mga balat ng hita ko sa hita niya, nakaramdam ako ng init. Init galing sa mga hita at katawan niya. Nakaramdam ako ng comfort. Yung comfort na masarap dahil lang gagaling yun sa katawan niya. Hanggang sa hinalikan ako ni Ben. Pangalawang beses na dumampi ang mga labi namin dalawa na nag-iinit dahil sa init ng aming mga katawan na gustong lumabas mula sa loob nito. At sa unang pagkakataon, naganap ang dapat maganap. Nagpadala kami sa agos ng init ng aming nararamdaman. Nangyari ang hindi dapat mangyari sa dalawang lalaking mag-best friend. Pagkatapos ng pagpapalabas ng init na aming katawan ay sobrang pawis ang lubas sa aming mga katawan. Hindi muna namin pinag-usapan yung nangyari. Pinunasan ko ulit siya ng bimpong may malamig na tubig para magtuloy-tuloy yung paggaling niya. Nakatitig lang siya sa akin habang ginagawa ko yun sa kanya. Nangungusap ang mga mata at nakangiti ang kanyang mga labi. Oh, anong iniisip mo? Kung iniisip mo yung nangyari kanina, baka nadala lang tayo siguro. Kasi makalingkis ka sa akin, kala mo asawa mo ko eh. Nakasimangot ang mukha ko nun habang sinasabi ko yun. Buds, alam mo bang matagal na kitang mahal? Loko-loko ka talaga, Ben. Seryoso ako, Luke. Kaya sobrang saya ko ngayon. Kasi mas naramdaman kita ngayon. Dahil sa nangyari sa atin kaya ako ganito. Parang sobrang mahal na kita. Nasolo at naangkin na kita ngayong gabing to. Sabihin mo ng bakla o bisexual ako. Wala akong pakialam. Basta ang alam ko lang, ngayon ko lang naramdaman ng ganito. Kahit dun sa mga ex-girlfriends ko, hindi ko naramdaman to. Sa'yo lang, Buds. Gagi ka. Natikman mo lang naman ako kaya ka ganyan. Buds, ayoko masira yung pagkakaibigan natin. Kaya maganda siguro kung hindi ito malalaman ng iba pa. At siguro mas maganda na rin kung hindi na mauulit yung nangyari kanina. Nadala lang tayo ng sitwasyon. Alam naman natin na wala tayong girlfriend. Kaya tigang tayo sa sex. Pero seryoso, Buds. Huwag na lang natin siguro pag-usapan yung topic na to. Ang weird kasi. Magpahinga ka na. Tsaka, anong oras na oh? Uuwi na rin ako, Buds. Take care. Huwag ka nang pumasok ah. Magpahinga ka na, okay? Hanggang sa nakatulog na siya at umuwi na rin ako ng bahay. Habang pauwi ako ng bahay, nasa isip ko yung nangyari sa amin ni Ben. Oo, aaminin ko. Nag-enjoy ako. At yun siguro yung pinakamasarap na sex na nangyari sa akin. Parehas lang kami na nararamdaman. Pero mali ito. Sobrang daming risk pag pinagpatuloy namin yun. Aminado akong may nararamdaman din ako sa kanya. Pero, hindi po pwede. Kaya dapat, hindi na masundan pa kung ano yung nangyari na yun. Hindi ko na-entertain yung nasa isip ko about kay Ben. Tinuruan ko yung sarili ko na hindi gawing big deal yun. Kahit big deal man, basta inalis ko na lang sa isip ko yung nangyari sa amin.
at nag-focus sa pagkakaibigan namin. Siguro, hindi ako prepared sa bagay na yun. Hindi pumasok sa isip ko yung mapupunta ako sa ganung sitwasyon. Lalo na't parehas kaming lalaki. At mag-best friend pa kami. Dumating yung mga araw at nagkita na kami ni Ben sa klase. Casual lang. Kung ano yung treatment ko sa kanya as kaibigan, nanatili naman. Importante kasi sa akin yung pagkakaibigan namin ni Ben. Kasi siya yung pinaka-close ko sa klase. At bukod doon, best friend ko na siya. Same pa din ang treatment. Hindi naman na-open ulit yung nangyari sa amin ni Ben. Siguro dahil sinabi ko sa kanya na huwag nang pag-usapan. Kaya hindi na lang namin pinag-uusapan na. Hanggang sa lumipas sa mga linggo at pagtatapos ng school. Habang summer, nag-decide muna ako umuwi sa Manila para makasama ang family at mga kaibigan ko. Okay, talagang nangyayari sa totoong buhay yun, no? Yung mag-best friend, nagkakainlawan sa isa't isa. Actually, doon naman talaga nagsisimula ang love eh. From friends to lovers. Pero minsan, may mga na-friendzone talaga eh. O siguro mas pinapahalaga nila yung pagkakaibigan nila. Kasi naman guys, let's admit, love comes and goes. But the true friendship lasts forever. Yes! And as I promised guys, yung next naman natin i-describe ay si Ben. Base to dun sa picture na sinend ni Luke. Oy, curious sila. Sige guys, okay, may ahawig ko si Ben kay Jerome Ponce, kung kilala niyo siya. Or Google niyo na lang guys. Yung Jerome Ponce yung shape ng face. Yung ilong. Actually, pati hairstyle eh. Almost parehas. Hindi ko masabi yung mata kasi yung nasend sa akin naka-sunglasses. Pero yung pinaka-vibe niya, yung pinaka-vibe ni Ben, para siyang Jerome Ponce. And shoutout tayo guys. Hello sa silent listener natin na si Ken. Shoutout sa'yo bro. And then we also have Daryl Mendoza from Solano, Nueva Vizcaya. And then we have Mac Verbus, Sonny Gonzalez, Sergio Moreno, Gretz TV, JP Cañas. At shoutout guys sa lahat ng mga nakikinig at sumusuporta sa channel natin. At kung meron kayong stories na gustong i-share or ibahagi, email nyo lang yan sa email address natin sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang. At maraming salamat. Hanggang sa muli.